Magandang umaga po sa inyong lahat at mapagpalang umaga na din po sa inyong lahat. Ako po si Sister Seng ng Door of Faith UAE at member po ako ng Sergeant Ministry. Ako po ay nagpapasalamat una na sa Diyos dahil po nagkaroon na naman po ako ng pagkakataon na makasama kayo at makapagbahagi ng salita ng Diyos. Bago po tayo mag-start sa ating morning devotion, umpisahan po muna natin sa isang maikling panalangin para po gabayan at samahan po tayo ng ating mahal na Panginoon. O sige po, let's all pray. Father God in heaven, in the name of your Son Jesus, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong umagang ito. Basbasan niyo nga po ang bawat isa sa amin at bigyang daan po ang inyong banal na Espiritu para po mapagtagumpayan po namin ang umagang ito at ang araw na ito. Lord, buksan mo nga po ang aming mga puso, buksan mo nga po ang aming kaisipan, at mapaligiran nga po kami ng inyong mga anghel sa oras na to para hindi makuha ng kalaban ang aming focus, ang aming atensyon sa inyong salita. Lord, bigyan mo nga po kami ng wisdom, bigyan mo nga po kami ng knowledge para madali po naming maitanim sa aming puso ang pag-aaralan namin at ang mensahe mo ngayong umagang ito, at tulungan mo po ang bawat isa na ma-share po namin, ma-multiply po namin ang salita mo ngayong araw na ito sa pamamagitan po ng pag-share sa ibang tao, lalong-lalo na po yung mga taong hindi pa lubusang nakakakilala sa inyo. Lord, once again, we ask, nagabayan mo po kami ngayong umagang ito at kayo po ang manguna ngayong umagang ito. Maraming salamat po in Jesus' name. Ito po ang aming maikling panalangin. Maraming salamat po. O sige po, ang topic po natin for today is about praising God. Kung titignan po natin sa dictionary kung anong meaning, kung anong ibig sabihin ng praise, ang sagot po niya is, praise is an expression of warm approval or admiration. Ang ibig sabihin po sa Tagalog, ang pagpupuri ay pagpapahayag ng sobrang paghanga o pagsang-ayon. Di po ba, parte na po ng buhay natin as Christian ang pagpupuri? Hindi lang po tuwing tayo ay nagsisimba. Ito po, parang sa araw-araw na buhay po natin, inahanap na po natin yung pagkakataon na makapagpasalamat, makapagpuri sa Kanya, kahit anumang bagay ang ating ginagawa sa buhay. Sabi nga po sa Salmo 150 verse 6, lahat ng buhay ay magpuri sa Panginoon. Purihin nyo ang Panginoon. So, ibig sabihin po nito, lahat po tayo, wala pong exempted dito. So, ang pagpupuri po ay hindi lang simpleng pagpupuri. Ito rin po ay isang pagsunod sa kautusan sa salita ng ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, lahat tayo as in sana all. Di po ba? Ayan. So, meron lang po akong i-share sa inyo na nabasa ko po to long time ago. It is about a family na may pinuntahan po sila na kailangan nilang sumakay sa barko. Kaya lang nagkaroon po ng masamang pangyayari dahil nag-sink po yung barko. At bago po nag-sink, syempre po nagkaroon muna ng chaos sa loob ng barko. Nataranta yung mga tao doon, nagkaroon ng stampede. In short, nag-agawan ng life vest, nag-agawan ng ano nga po ba yung lifeboat, parang ganon. So, parang inintindi na lang nila kung paano nila maisisave ang buhay nila. Doon sa barkong yun, meron pong nakasakay na isang pamilya na Kristiyano. Let's face it, na pag nasa ganong pangyayari ka, matatakot ka, magkakaroon ka ng fear. Pero the difference between a Christian and non-Christian ay yung
Ano bang gagawin ng isang Kristiyano pag nasa ganun siyang sitwasyon? How do we handle things, di po ba? So, yung isang pamilyang Kristiyano na yon, yung mother, father, at saka yung kanilang daughter na nasa 10 to 13 years old lang. Hindi ko na po matandaan kung ilang taon na yung bata, pero bata pa lang po siya. Nasa ganung edad po siya. Imbis na nataranta, kumalmante po sila. At habang nagkakaroon ng chaos at hindi alam ng mga tao kung paano nila sasagipin ang sarili nila, they started singing praise. So, umupo sila sa isang sulok ng barko and they started singing. Yung fear po nila na nararamdaman, dinaan po nila by singing songs to God, by praising God, by worshiping God. Alam niyo po ba kung ano yung nangyari after that? Nagising na lang po sila na nasa hospital sila. Ano po nangyari? Paano po sila na-save? Only God knows. Paano po sila nakaligtas? Umupo na lang po sila doon sa isang sulok kasi nag-agawan po ng life vest. Nag-agawan po ng lifeboat. Nagkaroon po ng chaos, nagkaroon po ng stampede. Everyone was screaming. Pero sila, yung fear nila, kumalma sila, kumanta sila ng praise and worship. Nag-praise sila ng nag-praise habang nasa ganong sitwasyon. Ang ending, natagpuan na lang po nila yung sarili nila na nasa hospital. Pagmulat po ng mata nila, they are safe at nasa hospital sila. Ano po bang ginawa nila during the time of chaos? During that tragedy? Wala po, diba? Nagpuri lang. Meron po akong isang kwento. Ito po talaga, experience ko po to. At hindi ko po talaga ini-expect na sa ginagawa ko pala, magkakaroon ng ganitong pangyayari. So everyday po kasi po I was in Dubai for 18 years. So ang mga bahay po kasi doon hinahati-hati para magkaroon ng privacy ang bawat isa. So may katabi po akong kwarto at merong sa isang kwarto. So lahat po kami tuwing umaga, we are busy kasi po nagpe-prepare po kami para magtrabaho. So, kanya-kanya po kami ng gising, kanya-kanya po kami ng kabisihan, ligo, almusal. So, we are busy preparing para po magtrabaho. Ngayon, ako po, as a Christian, nakaugalian ko na po na magpatugtog ng malakas na praise and worship song. Mga worship song, mga praise song, mga songs about God. Kasi po, I want to start my day na maramdaman ko yung spirit ni God. So, ang nangyayari, everyday, nagpapatugtog po ako ng malakas. Ang intention ko po, hindi lang po para maramdaman ko ang presence ni God, para po marinig din ng mga kasama ko sa bahay yung mga songs about God, yung mga magpupuri sa Diyos, ganon. So, one day, basta everyday po, ganon po yung ginagawa ko. So, one day, hindi ko po alam kung bakit nakalimutan ko pong magpatugtog. Biglang-bigla po, tinawagan ako nung katabing kwarto ko. Ang sabi po niya, Ate Seng, sabi niya, Ate, nasaan na yung tugtog? Bakit wala akong naririnig? Dalian mo, te. Para naman bago ako makapasok, makapag-praise and worship muna ako kay God. Sabi ko, ay, ganun? Oo nga, bakit ko ba nakalimutan today? Sabi ko, teka. Tapos sabi po niya, alam mo ba, te, magmula nung nagpapatugtog ka at sumasabay ako sa kanta, parang nararamdaman ko, may ibang nangyayari pagdating ko ng office. Alam mo bang, bit-bit ko yung kanta na yan hanggang sa office, hanggang sa makarating ako sa office, kinakanta ko yan.
yung mga songs na pinapatugtog mo, kinakanta ko. So, alam mo ba, sabi niya, everyday nahihit ko yung kota ko. So, hindi ko nga alam bakit nagkaganon. Basta ang alam ko lang, yung mga pinapatugtog mo, kinakanta ko rin pag nasa office ako. Ngayon, parang I realize, sabi niya, yung mga kota namin everyday, yung mga target namin everyday, nakukuha ko, ang laki tuloy ng sweldo ko. So, natuwa naman po ako kasi yung simpleng pagpapatugtog para marinig, hindi lang ako makarinig, para marinig lahat ng mga katulad ko na nasa loob ng bahay na yun, meron palang positive na nangyayari. Di po ba? Kaya alam niyo ba mga kapatid, amazing po talaga ang simpleng pagpupuri, ang simpleng pag-worship, may ibang itinudulot pala na maganda sa buhay natin. O sige po, maghanap po tayo ng reasons kung bakit we need to praise God. Kagaya nga po ng sinabi sa Salmo chapter 150 verse 6. Lahat ng may hininga ay magpuri. Kasama po ako doon. Kasama na po kayo doon. Kaya lahat po tayo dapat nagpupuri. Lalong-lalo na po paggising natin. Kahit yung simpleng magpatugtog lang po tayo ng praise song, or kumanta tayo ng praise song, or paggising ng mata natin, magpasalamat na tayo sa Diyos, and simpleng pagpupuri. Alam na po ni God yun, kahit nagmamadali tayo, ramdam na po ni God yun. Ngayon, let's state some reason kung bakit po natin kailangan magpuri sa Diyos. Number 1, purihin ang Diyos dahil siya ay mabuti. Amen? Basahin po natin ang verse na ang salita version po tayo. Salmo 107 verse 1. Ang sabi po, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya ay mabuti. Ang pag-ibig niya ay magpakailanman. Meaning, ang pagpupuri po ay hindi lang expression at pagtanggap o paghanga sa Panginoon. Ito po ay isang malalim at matinding pasasalamat din po dahil sa mga kabutihan na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. At dahil po sa napakabuti niya sa atin, indeed, God deserves all the praise. Di po ba? Yung sa Diyos lang naman po kasi merong forever, di ba? Sabi nga po, di ba, ang pag-ibig niya ay magpakailanman. Dito po sa mundo, lagi-lagi po nating naririnig, walang forever. Pero kay God, may forever. So, nararapat lang po na tayo ay magpuri. Dahil nga po, anong sabi sa verse? Dahil siya ay mabuti, ang pag-ibig niya ay magpakailanman. So, number 1, purihin ang Diyos dahil siya ay mabuti. Amen? Number 2, tinutulungan ka ng papuri na madama ang presensya ng Diyos. Ayan. Was there ever a time na naranasan nyo na parang naaawa ka sa sarili mo dahil wala kang kakampi? Or minsan down na down ka kasi parang mag-isa ka lang sa mundo. Or minsan hindi mo na maintindihan kung ano pa nangyayari sa kapaligiran mo, ano pa nangyayari sa buhay mo. Alam niyo po ba, when I was in Dubai, kasi po wala naman po talaga akong kamag-anak. Lahat po ng pamilya ko nasa Pilipinas o yung ibang kamag-anak ko nasa ibang bansa. Pero ako po, for 18 years, wala po talaga akong kamag-anak na kasama sa Dubai. I was alone the whole time. Minsan, nagkakaroon po ako ng self-pity kasi nalulungkot ako. Kasi po, I want to be with my family, especially matanda na po yung nanay ko at ang tatay ko. I just want to be with them.
Pero sa di inaasahang pagkakataon, kailangan ko pong lumayo para makapagtrabaho. So kung minsan, nagtatanong din po ako kung bakit ba yung iba nasa Pilipinas lang pero okay sila? Bakit ako kailangan kong lumayo para maging okay? Siyempre po, when you say nag-abroad ka, wag na po nating i-deny the one reason kung bakit nasa abroad ka is for financial reason. Hindi po ba? Kinakailangan natin magtiis kasi we need to support. Kailangan natin magtiis kasi maraming reasons, di ba? May financial reasons, di ba? Pero ako po nagpapasalamat dahil nung nasa ibang bansa po ako, kilala ko na po ang Diyos. Kaya iba ang pananaw ko sa buhay. Ang sabi nga po dito sa number 2, tinutulungan ka ng papuri na madama ang presensya ng Diyos. Ako po kasi, sa totoo lang po, everyday habang naglalakad ako, yan po yung ginagawa kong oras para po magpuri. Habang papunta po ako sa trabaho, nagpupuri po muna ako sa Diyos. Yan, yung habang naglalakad ako on my way to work, kumakanta ako, sumasabay po ako sa mga pinakikinggan kong songs about God. Yung parang it reminds me na ang presensya ng Diyos ay nasa akin when I sing praises to God. Sabi po sa Salmo chapter 13 verse 5, ang salita ng Diyos version pa rin po tayo. Panginoon, naniniwala po ako na mahal niyo ako at ako'y nagagalak dahil iniligtas niyo ako. Ayan, madalas po nung nasa abroad ako, parang wala po akong kakampi kasi mag-isa lang ako sa buhay. Pero sa dami po ng pinagdaanan ko, hindi ko po alam kung paano ko nakayanan ng lahat. Pero iisa lang po talaga ang ginagawa ko. I praise God sa lahat po ng nangyayari sa buhay ko. Kaya malaki po ang nagagawa ng pagpupuri sa buhay ng isang tao. Kasi ako po, yun po ang panlaban ko. Yun po ang naranasan ko. Sabi po, uulitin ko lang po. Salmo 13 chapter 13 verse 5. Salmo chapter 13 verse 5. Panginoon, naniniwala po ako na mahal niyo ako at ako ay nagagalak dahil iniligtas niyo ako. Ayan. So, number 2 points, tinutulungan ka ng papuri na madama mo ang presensya ng Diyos. So, number 3 na po tayo. Ang papuri ay nagbubukas ng mga pintuan para mangyari ang mga himala. True, di po ba? Naalala niyo po nung nakulong sina Paul at Silas. Basahin po natin ang Gawa chapter 16 verse 25 at 26 ang salita ng Diyos version. Nang maghating gabi na, nanalangin sina Pablo at Silas at umaawit ng mga papuri sa Diyos. Ito po yung nakakulong na sila. Nakinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Verse 26, walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng mga bilanggo. Imagine niyo po yung nangyari na yon, na nakakadena po. Bukod sa nakakulong na sila, nakakadena pa sila. Pero ano po bang ginawa ni Paul at Silas, ni na Pablo at Silas, nung oras na nakakulong sila kasama ang mga ibang tao sa selda? Most probably, lugmok po ang spirit nila,
natatakot sila? Anong gagawin sa kanila? Or papatayin ba sila? Anong mangyayari after that night? Bukas ng umaga, buhay pa ba sila? Ito ba? Pero instead naman lumupo sila, ano po yung ginawa nila? Bukod pa po sa pagdadasal, umawit po sila ng papuri. Anong milagrong nangyari sa pag-awit nila? Di po ba? Nakalag ang mga natanggal ang pagkakakadena nila at nagbukas ang mga pinto ng bilangguan kasi po lumindol talaga. At dahil sa pagkayanig at lakas ng lindol, nabuksan ang mga selda at ang mga kadena nila sa paa ay natanggal. Tunay, di po ba? Tunay na yung pagpupuri na ginagawa natin ay nagbubukas ng daan para magkaroon ng himala. Di po ba? Naranasan niyo na po ba yung meron kayong problema but hindi niyo na alam kung ano yung gagawin niyo. So, as a Christian, sa sobrang pagkalito niyo, sa sobrang takot niyo, sa sobrang di niyo na alam ang gagawin niyo, nagpuri na lang kayo. Parang ini-inspire mo ang sarili mo na may Diyos. At dahil doon sa pagpuri na ginawa mo, nagkaroon ng kasagutan ang mga problema mo. Why? Dahil nagkaroon ng himala. Meron na po ba kayong naranasan na gano'n? Amen po, di ba? Number 4. Ito pa po. Ayan. Tinataboy ng papuri ang kaaway. Naalala niyo si Jehoshaphat? Basahin po natin. Let's read 2 Chronica, chapter 20, verse 10. This is about the battle of Jehoshaphat. Ayan. Tandaan po natin ang number 4 po natin na points why we have to praise. Tinataboy ng papuri ang kaaway. Ayan. Verse 10. Ngayon, nilusog kami ng mga tao mula sa Ammon, Moab, at bundok ng Seir. Ngayon, ang mga teritoryo nila ay hindi nyo pinapayagang sakupin ng mga Israelita nang lumabas sila sa Ehipto. Kaya umiwas ang mga Israelita sa kanila at hindi nilipol. Verse 11. Pero ngayon, masdan niyo po ang ginanti nila sa amin. Nilusob kami para itaboy kami sa lupain na inyo pong ibinigay sa amin bilang mana. Verse 12, O Diyos namin, hindi niyo po ba sila paparusahan? Sapagkat wala kaming kakayang humarap sa napakaraming sundalo na lumulusob sa amin. Hindi po namin alam kung ano ang gagawin namin, pero nagtitiwala po kami sa inyo. Lundag na po tayo sa verse 15. Hindi ko po makita yung cursor. Ayan. Verse 15, sinabi ni Jehaziel, makinig po kayo, Haring Jehoshaphat, at lahat kayong nakatira sa Juda at Jerusalem. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo. Huwag kayong matakot o manlupaypay dahil sa napakaraming sundalong ito, dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Tandaan po natin pag may kalaban po tayo, ang laban ay hindi sa atin, kundi sa Diyos. Itutuloy ko po. Lundag po tayo sa verse 22. At nang nagsimula silang umawit, so nung dumating na po, nung nasa harapan na po nila at napaligiran na po sila ng mga kalaban,
At nang magsimula sa verse 22 na po, at nang nagsimula silang umawit ng mga papuri, pinaglaban-laban ng Panginoon ang Moabita, Ammonita, at mga taga-bundok ng Seir. Nilusob ng mga Ammonita at Moabita ang mga sundalo ng mga taga-bundok ng Seir at nilipol silang lahat. Pagkatapos nilang pumatay, sila naman ang nagpatayan. Imagine that. Ang dami nilang kaaway. Sa takot ni Jehoshaphat, humingi talaga siya ng tulong sa Diyos. Dahil inamin niya sa sarili niya na hindi nila kaya itong sugpuin. Hindi nila ito kakayaning kalabanin. So, ang ginawa nila, nagdasal sila sa Diyos at nagpakumbaba sila sa Diyos at humingi sila ng tulong sa Diyos. So, during the war, at nandiyan na po ang mga pagkadami-daming kalaban nila, ano po yung ginawa nila? Nagsimula po silang umawit ng mga papuri. At ano po ang nangyari? Nung umawit na po sila ng papuri, yung mga kalaban nila, sila po ang nagpatayan. Sa harapan po nila habang sila ay umaawit ng papuri, sila po ang nagpatayan. Napaka-amazing po, di ba? Alam niyo po ba, kung Kristiyano po kayo at nagpupuri po kayo, alam ko po naiintindihan nyo yung mga kinakwento ko na to at sinishare ko sa inyo eh. At marami pa pong mga reasons kung bakit kailangan po nating magpuri sa Panginoon. Why do we have to praise God? Indeed, we have to praise God. There are so many reasons na kung pag-uusapan po natin lahat ng mga reasons kung bakit kailangan nating magpuri sa Diyos. Baka hindi po matapos ang umagang ito para po tayo ay magpuri. Hindi po tayo mawawalan at mauubusan ng dahilan why we have to praise God. Sa mga free time niyo po, try niyo pong isulat kung why do we have to praise God. Naku, siguro po, hindi lang po isang papel, 2 papel, 3 papel, ang maisusulat nyo yun. Kasi, kung iisipin nyo po, lahat ng mga kabutihan ng Diyos na ginagawa sa inyo, sa atin, provision niya, kaligtasan natin, at maraming bagay, hindi po talaga tayo mauubusan ng isusulat. Kaya mga kapatid, huwag po nating i-underestimate ang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Madami po siyang nagagawa sa atin. Hindi lang po yung pagsunod sa salita niya, dahil yung unang verse na binasa po natin, it's about lahat ng may hininga ay magpuri sa Diyos. So, i-summarize po natin ulit ang 4 na points kung bakit we need to praise God. So, number 1, purihin ang Diyos dahil siya ay mabuti. Number 2, tinutulungan ka ng papuri na madama ang presensya ng Diyos. Number 3, ang papuri ay nagbubukas ng mga pintuan para mangyari ang mga himala. Number 4, tinataboy ng papuri ang kaaway. Amen po ba? Alam ko po na napakaikli po ng 30 minutes para po pag-usapan natin ng Panginoon. Kaya hanggang sa muli po nating pagkikita, pag-usapan po ulit natin ang ating Panginoon. At sana po meron po tayong natutuhan at meron po tayong maibahagi pa sa ibang tao, sa ibang kapatid, sa mga kapatid natin, mga pamilya natin o kamag-anak natin, kung ano po ang kahulugan ng pagpupuri sa buhay natin at kung ano po ang Diyos sa buhay natin. At salamat po at muli ko po kayong nakasama at selyuhan na po natin ang ating morning devotion ngayong araw na ito. O sige po, let's pray. Hallelujah, Father God. In the name of your Son, Jesus, Father God, indeed, you deserve all the praise in the world. Sadya nga po na napakabuti mo.
Sadya nga po na nararapat lang na purihin ka dahil ang pag-ibig mo ay hindi magmamaliw, dahil ang pag-ibig mo ay walang hangganan. Maraming salamat po dahil walang kondisyon ang mga pag-ibig mo sa amin. Basta mahal mo lang kami, kahit kami ay imperfect, kahit kami ay makasalanan, kami ay mahal mo at tinuring mo kaming miyembro ng pamilya mo. Father God, maraming salamat po sa natutuhan namin ngayong araw na ito. Ito po ay aming hindi lang nanamnamin, ito po ay aming ibabahagi. At tuturuan po namin ang ibang tao na magpuri sa inyo. Tuturuan po namin ang mga ibang tao kung paano kumanta at magpuri sa inyo. At higit sa lahat, ipapakilala po namin ang inyong anak na Hesus Kristo sa mga taong makikilala namin o sa mga taong alam namin na kailangan ang Jesus sa buhay nila. Lord, we thank you once again. Magandang umaga po at maraming salamat po sa magandang buhay na ibinibigay niyo sa amin. In Jesus' name, ito po ang aming dalangin at lahat po kami ay magsasabi ng Amen. Bye-bye po! Sa susunod po ulit. God bless!